Good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Talamban, Cebu City. Mga kababayan. So may pupuntahan po tayo ngayon kahit Sunday ngayon. Sana panalangin tayo po ng Panginoon. Bigyan tayo ng maraming grasya sa bawat araw. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon mga kababayan. Nandito po kahapon si Inday Sara sa Cebu City. May ginagawa po siya, tumatanggap siya ng award mga kababayan. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo. So kung hindi pa ka na-subscribe sa aking channel, please subscribe and like and share aking video para naman dagdagan ang ating mga subscriber. By the way mga kababayan, to all the people of Vietnam, good morning, good afternoon. Hindi ko alam kung anong oras ba niya sa iyo dyan. I don't know what the time have you now, so morning or evening. And also Oxbistan, to all the people of Oxbistan, good morning, good evening, good afternoon. Thank you very much. I'm happy to watching. I hope you're happy to watching my channel, and also Vietnam. So by the way mga kababayan, also to all the people of the Philippines, good morning sa inyong tanan. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel. Good morning sa inyong tanan diyan. So magko-comment tayo ngayon mga kababayan tungkol ito kay Inday Sara sa pagpunta niya dito sa Cebu. So kinonfirm ni Inday Sara Duterte na tatlong Duterte ang tatakbo bilang senator sa Senado. Kinonfirm niya ni Inday Sara. So ang hindi lang kinonfirm niya na siya ay hindi leader ng opposition. Kasi hanggat ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos umaasa pa rin na mabuo pa ang unity. Wala na. Hindi na mabuo ang unity. Kasi habang si Inday Sara na bilang sekretary, habang binakbakbakan ng mga kaalyado ng unity, wala kang ginagawa. Ni man lang pagsabihan ang grupo ng unity na wala na ganyan. Kasamahan natin yan. Kasi may hidden agenda kayo. Kaya hindi na kami pwede magpaligoy-ligoy pa na sabihin ninyo confirmation lang de Sara kung mabuo pa ba ang administrasyon o sa administrasyon or hindi talaga mga kababayan. Talagang sa Sara kami kasi nabudol na kami, tapos ngayon bubudolin mo pa rin. Kaya wag na lang, focus lang kayo yung gawain. Magpasikat kayo hanggat gusto ninyo. Gamitin ninyo ang pera ng kaban ng bayan upang magpasikat kayo. Pero sa aming puso't isipan, hindi na ito mababali pa. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya ngayon, so nandito si Inday Sara sa Cebu City. Nandito po siya. So kinonfirm niya na talaga siya ay tatlong mga Duterte ay talatata. Ngayon, kung sa palagay ninyo, iniisa-isa niya ang nagawa sa Office of the Vice President. Inaisa-isa niya. Hindi ito gagawin pa mga kababayan. Ang nagawa ni Inday Sara bilang Vice President, inaisa-isa niya. Inalahad niya in the front of the people ang kalahat ng kanyang ginagawa. Inalahad niya. So parang suna na ito mga kababayan. So I want go back sa administrasyong Marcos kung ano ang nagawa niya ngayong taon na ito sa kanyang suna ngayong July. Yun ang aabangan natin mga kababayan. Yun ang aabangan natin kung ano na ang mangyari ngayong suna. Kasi si Inday Sara niladlad na lahat niya ang kanyang nagawa. Ilang food packs ang pamigay ng Office of the Vice President, mga tulong financial, libreng sakay, Vice President Sara. Ngayon ang administrasyon naguguluhan pa.
naguguluhan pa kung sinong ilagay niya sa DepEd Secretary. Naguguluhan pa. Kasi sa performance ni Sara, walang makakapantay sa DepEd. The most trusted president, the most trusted secretary, cabinet secretary. Yan ang katotohanan, mga kabayan. So kaya mag-isip-isip na kayo kung sino ilalagay nyo. Yung maglagay kayo na kung sino secretary. Kung ako pa sa inyo, si Franz Castro na lang ilagay ninyo. Kasi napakagaling yan. Tingnan natin kung talagang magagawa niya, magagampanan niya ang gawain. Baka puro lang nga pautot yan. Para diyan natin makikita kung ano talaga ang bumabati ko sa kanya, ibigay ninyo ang posisyon na yan. Kung talagang makukuha niya at matatalo niya ang VP Sara sa pamamagitan sa kanyang panunungkulan bilang DepEd Secretary. Doon natin makikita. Diba, mga kababayan? Totoo yan. Yun ang katotohanan, mga kababayan. So by the way, mga kababayan, maraming salamat sa suporta. Hanggang dito na lang. Maraming salamat, mga kababayan. God is good all the time. God is good. May awa rin, Panginoon. Makakaahon din tayo sa hirap, mga kababayan. Basta gagawa lang tayo ng mga bagay-bagay na narapat, na naayon sa batas. Bet Senyor, dan inyong tanan.